Alam mo, si former President Duterte, ilang beses siya na sumumpa sa Philippine Constitution as mayor, as congressman, as president. Sabi niya, he will defend and protect the Philippine Constitution. No? Sa oath of office yan ng every public official. Ngayon, ang saligang batas natin, nakasabi doon na the Philippine state shall protect its marine wealth in its exclusive economic zone and reserve its use and enjoyment exclusively for Filipinos. So, yung Philippine state shall protect its marine wealth in its exclusive economic zone and reserve it exclusively, the use and enjoyment exclusively to Filipino citizens. Ngayon, when he was president, pinamigay niya yung ating isda sa exclusive economic zone. Marine wealth yan eh. Sabi niya, pinayagan ko yung Chinese fishermen to fish in the exclusive economic zone. Pinayagan ko mangisda sa West Philippine Sea, exclusive economic zone natin yan. Eh yung China has the biggest fishing fleet in the world. Malaking fishing fleet. So inubos nila yung galunggong. So yung mga mangingisda natin, bumaba yung galunggong na nahuli nila. So napilitan tayo bumili, mag-import ng galunggong from China. At kaya tumaas yung galunggong. Yung natapos yung presidency niya, dumoble ang presyo ng galunggong from the time naging presidente siya, no? From the time he became president to the time he left office, dumoble. Presidente siya, he took an oath to defend the Constitution, no? Siya dapat ang commander-in-chief, pero pinamigay niya, pinayagan niya, contrary to the express provision of the Constitution, na naka-reserve ba yung use and enjoyment ng ating marine wealth sa West Philippine Sea para sa exclusively for Filipinos. So dapat yan, yung ganyan, dapat in-impeach siya. Pero of course, hawak niya yung Congress, majority sila sa Senado at saka House noon, walang nangyari. Pero talagang he violated the Constitution. Klaro yan. Tsaka sa kanya, baliwala yung Constitution. Kahit na klaro na, sinabi ko, that's a violation of the Constitution. Hindi niya pwede pamimigay yung isda natin sa West Philippine Sea. Wala rin. Hanggang ngayon, sinasabi niya, pamigay natin. Tuloy ko lang po yung mga sinabi niya, no? As reported by News 5. Meron pa siyang binanggit na, kaya ang ating military, pati Navy, sabi ko, kung ako presidente, hindi ko yan itaya doon. Bakit ko itaya sundalo ko? Wala naman talaga kalaban-laban, no? Medyo natakot yata. Pero syempre, pag kinausap natin yung mga sundalo, they're very much willing and able to protect our interests. Tapos, ito yung isang binanggit niya rito po, no? Medyo pinagtatanggol niya si President Xi Jinping. Sinabi raw niya kay President Xi na kaming mga Pilipino, mahirap lang. So sana maintindihan mo na maraming Pilipino dyan nangingisda. Be kind to us because we are poor. Alam niyo si President Xi Jinping must be there for us to be safe. Wow. And then ito po, malapit na po, Justice. No? Any other president of China would still insist na kanya yan. But itong taong ito, si President Xi Jinping, maawain. Kita mo hanggang ngayon, nakakapangisda pa yung mga Pilipino. Kaya sinabi ko, maawa ka naman sa amin. And he understands the plight of the Filipino. Nakita mo, sige, pangisda yung mga Pilipino dyan. Ito na yung huli, no? Binanggit ni President Duterte, again, as reported by News 5. So kayong mga Pilipino, ibigay mo lahat ng tubig doon sa China. Yung mga isda, kunin mo lang lahat. Okay, sir, ano po ba implication ng mga ganyang kataga coming from a former president? No? Ibigay sa China yung tubig, pero yung isda sa atin. Yun po at least yung pagkaintindi ko. Well, kahit na yung tubig naman sa exclusive economic zone, ano yan yung tubig, pumupunta yan sa high seas, pumunta sa pero anong pagpamigay niya yung tubig, there's freedom of navigation naman sa exclusive economic zone, pwede naman dumaan dyan. Pero yung Chinese, hindi lang dumadaan. Kinukuha yung isda natin. Kasi sinasabi niya, sige, pamigay ko yung tubig. Yung tubig, ayaw naman ng China yun. Anong kukunin nila sa tubig? Iinumin nila yung tubig dagat? Hindi naman naiinom yun . So,
ang walang logic 'yon. Sa inyo yung tubig, amin yung isda. Pero ang what is happening on the ground, yung China kinukuha yung isda. Ayaw naman nila yung tubig, hindi mo naman mainom yan, hindi mo makain yan. Yung isda ang kinukuha. So talagang walang logic yung sinasabi niya. But what is happening there, dumadaan yung Chinese fishing fleet, the biggest in the world, in-scoop, kinukuha lahat yung yung isda natin. Kaya yung ating mga fishermen, yung mga mangingisda natin, umaalma na wala na silang nakukuha. Bumagsak yung kanilang fish catch by almost 70%, no? So tayo, nag-i-import na tayo from China ng isda. Yung galunggong galing na sa China ngayon. Pero yung mga ganitong pahayag po, since hindi na naman presidente si President Rodrigo Duterte, dapat pa po bang seryosohin ito ng mga Pilipino? Well, yung niya, parang ordinary o opinion na lang yan. Pero alam mo, madami siyang mga mataas pa rin yung rating niya. At saka dapat, i-depend niya, kahit na hindi na siya presidente, Pilipino pa rin siya. Dapat yung Philippine interest ang panindigan niya. Hindi niya pamimigay yung dagat yaman that belongs to the Filipino people. Hindi niya naman pwede pamimigay yung hindi naman sa kanya yan eh. Ito sir, may nagtatanong po. Isa po sa mga nanonood sa atin, si Arnold Ramos, sabi niya, pwede po bang sampahan ng kaso ang mga politiko o ex-politiko na okay lang na ipamigay ang teritoryo ng Pilipinas? Well, pag wala sila sa gobyerno, wala, hindi mo ma-ablayan. Pero pag nasa gobyerno, dapat ang solusyon diyan dapat na-impeach siya. Kaya lang wala nang gusto mag-impeach kasi mga kaalyado niya lahat. Quiet naman lahat yung mga nasa Congress, wala naman silang ginawa. Ito po sir, no? Kasi at least under President Marcos, nakita natin na ibang-iba naman yung approach sa China at sa issue ng West Philippine Sea kumpara dun sa kanyang pinalitan. So ano po sa tingin niyo yung nagiging epekto na yung pinalitang Pangulo ni President Marcos, tuloy pa rin yung pagsasalita, and to be frank about it, yung position niya parang talagang isinusulong interest ng China. Ano sa tingin niya nagiging epekto ng mga ganitong pahayag doon naman sa diskarte ng kasalukuyang Pangulo pagdating po sa West Philippine Sea? Well, hindi maganda yan kasi parang divided tayo, no? Dapat ang China, napakalakas na bansa yan, dapat united tayo. Hindi tayo, pag divided tayo, matatalo talaga tayo. Wala tayong laban. So we must be united. But the fact na dinidivide ni former President Duterte, that means kakampi talaga siya kampi siya sa China. Tinutulungan yung China. Hindi niya tinutulungan yung presidente natin, yung incumbent president. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, paki-like at share na lang po para mas marami pang makakita at makapanood. Kung gusto niyo po makibalita, follow niyo na rin po ako sa aking mga social media accounts na nakasulat po sa screen. Pwede rin po kayo magpadala ng super thanks, super like, super chat at super sticker sa YouTube, saka Facebook stars po. Alam niyo po, malayo po mararating nito para makagawa pa po kami ng mas maraming video na makatutulong po sa pagpapakalat ng tamang impormasyon para sa bawat Pilipino. Kada like, subscribe, follow at share ay pagsuporta po sa tunay na independent journalism sa bansa. Maraming salamat po.